serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, formal na sinalubong nitong Lunes, Oktubre 7 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si South Korean President Yoon Suk Yeol bilang pagsisimula ng state visit ito dito sa Pilipinas. Kasunod dito ay nagkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ng dalawang pangulo na nakasentro sa mga larangan ng politika, seguridad at depensa at ekonomiya. Narito ang opening statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk Yeol sa naturang pagpupulong. On behalf of the Filipino people, I thank President Yoon Suk Yeol for accepting my invitation to come and visit with us in the Philippines. As we celebrate our 75th anniversary of our two countries' diplomatic relations, Your Excellency's visit is a fitting activity to mark this important milestone. 필리핀 국민들을 대표하여 다시 한번 국빈 방문을 수락해 주셔서 매우 감사드립니다. 양국 관계 75주년을 기념하여 대통령님의 필리핀 방문은 매우 시의적절한 중요한 계기입니다. It is not an overstatement to describe the beginning of these ties as a storied one. Not only was it founded on common values, but it was also forged in blood through the sacrifices of thousands of Filipinos who provided aid to South Korea, the first Asian country to do so when the Korean War broke out in 1950. 양국 관계는 역사적으로 깊은 관계입니다. 공동 가치에 기반해 있을 뿐만 아니라 또 피혈맹에 기반한 관계입니다. 필리핀은 한국전에 최초로 파병된 외국군으로서 한국전에서 한국과 함께 싸웠습니다. Our bonds have continued to grow since then. Today, we have a robust partnership in a myriad of fields of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, trade, development, and people-to-people exchanges. From here, there is nowhere else to go but up. 양국 관계는 다방면에서 협력을 강화해 나가고 있습니다. 안보, 해양 협력, 교역, 그리고 인적 교류 등 다방면에서 계속 양국 관계를 더 심화해 나갈 길밖에 없다고 생각합니다. As we chart the future direction of our relations, the way forward is clear. The time has come for us to elevate the ties between the Philippines and the Republic of Korea to a strategic relationship. 미래 협력 방안을 생각할 때 양국 간 전략적 동반자 관계를 수립할 매우 중요한 때라고 생각합니다. This idea must be as concrete as the foundations from which our bilateral relationships stand.
As a geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award. 지정학적인 복잡함이 증대하고 있는 가운데 양국은 국제법에 기반한 규칙 기반 규범에 더 준수를 해야 합니다. 특히 1982년 유엔 해양법 협약과 국제중재재판소 판결에 기반한 국제 질서를 수호해야 합니다. So I look forward that your visit will bring a very meaningful meeting between our two countries, not only on the political level, but on the levels of the other sectors such as trade and defense and security and whatever else you and I will be able to identify as areas that we should explore. 오늘 회담에서 정치, 교역, 국방, 안보 등 다양한 분야에서 의미 있는 논의를 하기를 기대합니다. Mr. President. 마르코스 대통령님 그리고 필리핀 국민 여러분, 저와 대표단을 환대해 주신 데 대해 감사드립니다. 한국과 필리핀이 수교한 지 75주년을 맞는 해에 필리핀을 이렇게 국빈 방문하게 되어 더욱 뜻깊게 생각합니다. Mr. President, I deeply thank you and the people of the Philippines for warmly welcoming me and my delegation. I am even more privileged to visit the Philippines in this momentous year, marking the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. 필리핀은 대한민국이 1949년에 동남아 국가 중에 최초로 외교 관계를 수립한 국가입니다. 그리고 6.25 전쟁 당시 아시아에서 최대 규모의 병력을 파병해준 우리 대한민국의 혈맹입니다. 이러한 특별한 인연을 바탕으로 양국은 지난 75년간 긴밀히 협력해 왔습니다. 이를 바탕으로 이제 양국은 오늘 회담을 기점으로 전략적 동반자 관계를 수립하고 한 단계 높은 협력을 향해 나아가기로 했습니다. In 1949, the Philippines became the first nation in Southeast Asia to establish diplomatic relations with the Republic of Korea. And during the Korean War, it was the Philippines who sent the largest contingent of troops to Korea among Asian nations. Based on this special bond forged in blood, our two countries have closely cooperated over the past 75 years, and today we are elevating our relationship to a strategic partnership which will bring our cooperation to a higher level. 저의 이번 국빈 방문을 계기로 양국 간 교육과 경제 협력이 확대되고 안보, 디지털, 에너지와 같은 미래지향적인 분야로 양국 협력이 확장되기 바랍니다. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such as security, digital technology, and energy. 오늘 회담에서 양국 협력을 획기적으로 증진시키는 방안들이 풍성하게 논의되기를 기대합니다. So, Mr. President, I look forward to a fruitful discussion on ways to take great strides in our bilateral cooperations today. Thank you very much. Samantala, panoorin at pakinggan naman natin ang joint statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk-yeol. His Excellency Yoon Suk-yeol, President of the Republic of Korea, esteemed ministers and officials of the Philippines and the Republic of Korea, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, it is my distinct honor to welcome His Excellency Yoon Suk-yeol, President of the Republic of Korea, to the Malacañang Palace today. 윤석열 대통령님 그리고 귀빈 여러분, 오늘 말라카난 대통령궁에서 윤 대통령님을 뵙게 되어 매우 영광입니다. It was with great pleasure that we learned that President Yoon accepted my invitation for a state visit.
I note that it has been more than a decade since the Philippines welcomed a bilateral visit of a Korean president, the last being in 2011. 윤 대통령께서 필리핀 국빈 방문 제안을 수락해 주셔서 매우 기뻤습니다. 한국 대통령의 필리핀 방문은 2011년을 마지막으로 13년 만에 이루어진 것입니다. President Yoon's visit marks an important milestone in our bilateral relations with the Republic of Korea. This year, we celebrate our 75th anniversary of the diplomatic ties between our two countries. Those ties have been enriched and strengthened by moments of solidarity, including during the Korean War of 1950, through the deployment of the Philippine Expeditionary Forces to Korea, the first international contingent of the Philippines. Our decades of cordial relations have developed into a comprehensive partnership that spans political, defense, economic, socio-cultural, maritime, and many other fields across various levels of engagement. 윤 대통령님의 방문은 양자 관계에 있어서 중요한 포석입니다. 올해 양국은 수교 75주년을 맞이했습니다. 양국 관계는 1950년 한국전에 외국군으로서는 최초로 필리핀 국 병사들의 파병으로 시작된 연대에 기반하여 강화되어 왔습니다. 수십 년간의 오래된 양국 관계는 정치, 국방, 경제, 사회, 문화, 해양 등 다양한 분야를 포괄하는 포괄적 전략 동반자 관계로 발전해 있습니다. And today, I am pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership, adding further impetus to the strengthening and deepening of our cooperation in an increasingly complex geopolitical and economic environment. 오늘 필리핀과 대한민국은 공식적으로 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상했습니다. 이는 계속 복잡해지는 지정학적, 경제적 환경 속에서 양국 관계를 보다 강화하고 심화시켜 나갈 것입니다. During our fruitful bilateral meetings, President Yoon and I covered several areas of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, economic and development cooperation, and people-to-people exchanges. We agreed that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. 윤 대통령님과 저는 심도 있는 회담을 통해서 국방, 안보, 해양 협력, 경제, 개발, 인적 교류 등 여러 이슈를 논의했습니다. 우리는 양국이 공동 목표를 달성하는 데 있어서 양국 관계에 상당한 진전이 있었다는 데 동의했습니다. President Yoon and I likewise exchanged views on regional and international issues such as the West Philippine Sea and in the Korean Peninsula. I welcome the Republic of Korea's efforts to promote peace and stability in the Korean Peninsula. The audacious initiative and the August 15 Unification Doctrine are important efforts in this regard. 우리는 또한 서필리핀해 또는 남중국해 및 한반도 등 지역 국제 문제도 논의했습니다. 필리핀은 한반도 평화와 안보를 증진하기 위한 한국의 노력을 환영합니다. 이와 관련하여 담대한 구상과 8.15 통일 독트린은 매우 중요한 노력입니다. We acknowledge the efforts of both sides to enhance bilateral trade, and we now look forward to implementing our free trade agreement. That has been ratified and concurred to by the Philippine Senate. In addition, we recognize our cooperation within ASEAN and the Republic of Korea's initiatives, such as the ASEAN +3 Emergency Rice Reserve, or APTER, that also benefited ASEAN member states, including the Philippines. 윤 대통령님과 저는 양자 교역을 강화하기 위해 노력할 것과 한필 FTA 이행을 위해 노력하기로 했습니다. 필리핀 의회는 최근 한필 FTA를 승인하였습니다. 더불어 우리는 아세안 차원의 협력과 필리핀을 포함한 아세안 회원국에게 도움을 주는 아세안 +3 비상 쌀 비축제와 같은 한국의 이니셔티브에 주목했습니다. So as we conclude this morning's activities, it's my pleasure to announce that we have signed the following key agreements that will propel the momentum of our strategic partnership in the decades to come. 양국은 향후 수십 년간 양국 간 전략적 동반자 관계 모멘텀을 지속시켜 나가기 위한 여러 합의문에 서명했습니다. To strengthen understanding, mutual trust and confidence, and for the purpose of the promotion, preservation, and protection of our mutual maritime interests, including maritime order and safety in the Asia-Pacific region, we have signed a memorandum of understanding between the Philippine Coast Guard and the Korean Coast Guard on maritime cooperation.
아태 지역 해양 질서 및 안보를 포함한 공동의 해양 이익을 보존 증진하고 상호 이해와 신뢰를 강화하기 위해 한국 해경과 필리핀 해경 간 해양 협력에 관한 양해각서에 서명하였습니다. We have also signed the Memorandum of Understanding on the Economic Innovation Partnership Program. This establishes a framework for cooperation between our countries for the advancement of national, regional, and urban development in the Philippines. 필리핀 국가, 지역, 도시 개발을 위한 양국 간 협력 체계를 마련하기 위해 경제 혁신 파트너십 양해각서에 서명했습니다. To promote cooperation in the establishment of supply chains for critical raw materials in our two countries, we have signed a memorandum of understanding for strategic cooperation on critical raw material supply chains. 양국 간 원자재 공급망 관련 협력을 증진하기 위해 원자재 공급망 관련 양해각서를 서명했습니다. And in view of the Republic of Korea's successful experience in the nuclear industry, we have also signed a memorandum of understanding on the feasibility study of Bataan Nuclear Power Plant. This will carry out a thorough feasibility study to continue progress on the BNPP rehabilitation, which we envision to contribute to energy security in the country. 원자력 분야 한국의 성공담에 기초하여 바탄 원전 재개를 위한 타당성 조사 관련 양해각서에 서명했습니다. 이를 통해 바탄 원전 재개 관련 면밀한 타당성 조사를 시행하여 필리핀 에너지 안보에 기여할 것입니다. As we continue to strengthen our infrastructure and development cooperation, we have signed the loan agreement on Samar Coastal Road 2 project and the memorandum of understanding on the Laguna Lakeshore Road Network project, phase 1. And the Panay Guimaras Negros Island Bridges project. 양국 간 인프라 개발 협력 강화 차원에서 사마르 해안도로 건설 및 라구나 호수 순환도로 그리고 PGN 해상 교량 건설 사업 관련 양해각서에 서명했습니다. And finally, to strengthen and continue promoting bilateral tourism cooperation, we have signed the implementation program of the Memorandum of Understanding between the Department of Tourism and the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea for 2024 to 2029. 마지막으로 양국 간 관광 협력을 증진하기 위해 양국 관광부 간 관광 협력 양해각서 2024-29 이행 계획에 서명하였습니다. Allow me to express once again my heartfelt thanks to President Yoon and his delegation for this very fruitful visit. Thank you very much. 다시 한번 대통령님의 방문을 진심으로 환영합니다. 감사합니다. 마르코스 대통령님, 필리핀 국민 여러분 반갑습니다. 올해 한국과 필리핀의 수교 75주년을 맞이해서 아세안의 한국의 핵심 우방인 필리핀을 국빈 방문하게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. Mr. President, ladies and gentlemen, I am immensely honored and privileged to make this state visit to the Philippines, a core partner of the Republic of Korea in the ASEAN, especially in this momentous year as we celebrate the 75th anniversary of our diplomatic relations. 네, 필리핀은 75년 전 동남아 국가 중에 최초로 대한민국과 외교 관계를 수립한 나라입니다. 6.25 전쟁 때는 아시아에서 가장 많은 규모의 병력을 파견해 준 대한민국의 고마운 친구의 나라입니다. 75 years ago, the Philippines became the first nation in Southeast Asia to establish diplomatic relations with the Republic of Korea. During the Korean War, the Philippines deployed the largest contingent of troops among Asian nations in defense of the Republic of Korea, for which the Korean people remain deeply grateful as a true friendship. 그동안 양국 관계의 발전은 이처럼 피로 맺은 우정의 기초를 둔 것입니다. 저는 이번 방문을 통해 필리핀이 마르코스 대통령님의 지도력 하에 역동적으로 발전하고 있으며 양국 관계가 무한한 발전 가능성을 가지고 있음을 확인했습니다. 오늘 저와 마르코스 대통령님은 양국 간 전략적 동반자 관계를 수립하여
한국과 필리핀의 관계에 새로운 장을 열었습니다. The progress we've made so far in our bilateral relations was based on the trust and sense of solidarity forged in blood. Through my visit to Manila, I saw firsthand the ongoing dynamic development of this great nation under the leadership of President Marcos Jr. I also witnessed the infinite potential of Korea-Philippines relations. Today, President Marcos and I opened a new chapter of our partnership by elevating our relationship to a strategic partnership. 오늘 회담의 주요 성과와 합의 사항에 대해 말씀드리겠습니다. 첫째, 양국은 안보 분야에서 전략적 협력을 강화해 나가기로 했습니다. 우리 두 정상은 방산 협력을 강화하기로 했으며 특히 필리핀의 군 현대화 3단계 사업에 한국이 적극 참여해 나가기로 했습니다. 또한 우리 두 정상은 오늘 체결된 해양협력 MOU를 통해 해상 초국가 범죄 대응, 정보 교환, 수색 구조와 같은 해양 안보 협력도 강화할 것입니다. Let me briefly outline the major outcomes and agreements of today's meeting. First, our two countries concurred to strengthen strategic partnership in the security front. We agreed to enhance our cooperation in defense industry. In particular, Korea will actively take part in the ReHorizon 3 phase of the modernization of the AFP. Also, based on the MOU on maritime cooperation signed today, our two countries will reinforce maritime security partnership in such areas as tackling transnational crime, information sharing, and conducting search and rescue missions. 둘째, 마르코스 대통령님과 저는 양국 간 경제 협력을 한층 활성화해 양국 국민들에게 혜택이 돌아가는 실질 협력을 추진하기로 했습니다. 이를 위해 작년 9월 서명된 한 필리핀 FTA를 조속히 발효시켜 양국의 무역과 투자를 촉진할 것입니다. 양국 정부는 라구나 호수 순환도로와 PGN 해상 교량 건설 사업에 대한 MOU를 체결하고 해당 사업들을 한국의 EDCF를 활용하여 추진하기로 했습니다. 이 두 사업은 지원 규모가 각각 10억 불 상당으로 대외경제협력기금 EDCF 사업 기준 역대 1, 2위의 대형 개발협력 사업이며 한국 기업들이 중추적인 역할을 할 것입니다. 아울러 양국은 필리핀이 추진 중인 여러 인프라 사업에 세계적인 경험과 역량을 갖춘 한국 기업들의 참여를 확대해 나아가기로 했습니다. 또한 우리 두 정상은 농업 분야의 협력을 확대하여 식량 안보를 함께 강화해 나아갈 필요가 있다는 데 공감하고 필리핀 내 한국 농기계 생산 단지도 조성해 나가기로 했습니다. Second, President Marcos and I agreed to work together in order to deliver tangible benefits to the citizens of both countries by stepping up our economic cooperation. To this end, we have committed to bringing Korea-Philippines FTA signed in September last year into force at the earliest date possible, which will boost trade and investment between our two nations. Our two governments also concluded the MOU on the Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1 and the PGN Island Bridges projects and agreed to utilize Korea's EDCF funding for these projects. The amount of allocated EDCF funding for the mentioned two projects will be the two largest ever projects in the history of the EDCF. Korean companies will play a major role in the projects as well. Our two countries also agreed to expand the participation of Korean firms in other infrastructure projects in the Philippines as they possess world-class experience and capabilities. President Marcos and I both agreed in the importance of food security, and in this regard, we agreed to form a Korea agricultural machinery production complex as soon as possible. 셋째, 우리 두 정상은 에너지, 디지털 전환 같은 미래지향적인 분야로 협력의 지평을 확대하고
지속 가능한 성장 동력을 확충해 나가기로 했습니다. 우리 두 정상은 무탄소 에너지원으로서 원전의 중요성에 주목하고 이번 바탄 원전 재개 타당성 조사 MOU 체결을 계기로 양국 간 원전 협력 기반을 강화하기로 했습니다. 한국은 디지털 선도국으로서 공공행정 부문 디지털화를 비롯한 필리핀의 디지털 전환도 적극 지원하기로 했습니다. Third, President Marcos and I have committed to broadening our future-oriented cooperation in areas like energy and digital transformation and to expanding engines for sustainable growth. We took note of the importance of nuclear power as a carbon-free energy source and agreed to lay the foundation for nuclear energy cooperation, building on the conclusion of the MOU on feasibility study for the Bataan nuclear power plant. And as a leader in the digital technology industry, the Republic of Korea will actively support the digital transformation of the Philippines, including the digitalization of Filipino public administration services. 넷째, 우리 두 정상은 양국 국민들의 안전하고 생산성 있는 인적 교류를 뒷받침해 나가기로 했습니다. 지난해 필리핀을 가장 많이 찾은 외국인은 한국인이었습니다. 145만 명이 찾았습니다. 2004년부터 지금까지 총 9만 7천여 명의 필리핀 근로자들이 한국에서 근무해 왔습니다. 마르코스 대통령님과 저는 이와 같은 양국 간의 상호 교류가 양국 우호 협력의 든든한 기반이라는 데 공감하고 인적 교류 확대를 위해 함께 노력해 나가는 한편 양국 국민들의 권익과 안전을 강화해 나가기로 했습니다. Fourth, we agreed to support safe and productive people-to-people exchanges. Last year, Korean tourists accounted for the largest share of foreign visitors to the Philippines, reaching around 1.45 million visitors. And since 2004, approximately 97,000 Filipino workers have come to Korea so far. President Marcos and I affirmed our common understanding that close people-to-people exchanges serve as a solid foundation of our friendly cooperation and agreed to put joint efforts to promote further exchanges between the people of our two countries while protecting the rights and safety of each other's citizens residing in our respective nations. 다섯째, 우리 두 정상은 지역 및 국제 문제에 대해 폭넓게 의견을 교환했습니다. 규칙 기반 국제 질서를 수호하기 위한 전략적 협력을 강화해 나아가기로 의견을 모았습니다. 대한민국과 자유, 인권, 법치의 가치를 공유하는 필리핀은 우리 정부의 한 아세안 연대 구상과 인태 전략의 이행에 있어서도 핵심적인 협력 대상국입니다. 우리 두 정상은 북한의 핵 개발과 무모한 도발 그리고 불법적인 러북 군사 협력을 국제사회가 결코 용인하지 않을 것임을 재확인하고 앞으로도 북한의 비핵화와 안보리 결의의 충실한 이행을 위해 계속 협력하기로 했습니다. 마르코스 대통령께서는 우리의 8.15 통일 독트린에 대한 지지를 표명하셨으며 자유, 평화, 번영의 통일 한반도가 세계 평화와 번영에 기여하리라는 점에 대해 의견을 같이 했습니다. 우리 두 정상은 영내 핵심 해상 교통로인 남중국해의 평화, 안전의 중요성에 대해서도 공감했습니다. 이러한 차원에서 양국은 남중국 해상 규칙에 기반한 해양 질서의 확립과 국제법 원칙에 따른 항행 및 상공 비행의 자유를 위해 계속 협력해 나아가기로 했습니다. Fifth, we, the two leaders, exchanged views on a wide range of issues in the region and across the globe and agreed to strengthen strategic cooperation in a bid to uphold the rules-based international order.
The Philippines, who shares common values of freedom, human rights, and the rule of law with Korea, is a key partner in the implementation of Korea-ASEAN Solidarity Initiative and Korea's Indo-Pacific strategy. Also, President Marcos and I reaffirmed that the international community will never condone North Korea's nuclear programs and its reckless provocations, as well as its illegitimate military cooperation with Russia. And going forward, we agree to keep working together with each other for the enforcement of relevant UN Security Council resolutions. We also shared a common understanding. President Marcos expressed his support for the August 15 unification doctrine, and we both agreed that a free, peaceful, and prosperous unified Korean peninsula will bring more peace and prosperity to the world. We shared a common understanding about the importance of peace, stability, and safety in the South China Sea, which is a critical sea lane of communications in the region. In this regard, our two countries will continue to work together in order to establish a rules-based maritime order and for the freedom of navigation and overflight pursuant to the principles of the international law in the South China Sea. 우리 두 정상은 오늘 수립한 전략적 동반자 관계의 공동 비전을 바탕으로 긴밀한 협력과 연대를 강화해 나갈 것입니다. 마르코스 대통령님과 필리핀 국민들의 초청과 환대에 다시 한번 깊이 감사드립니다. 감사합니다. Based on our shared vision as strategic partners, we will foster closer cooperation and stand in stronger solidarity moving forward. I once again would like to thank you, Mr. President, and the people of the Philippines for your kind invitation and warm hospitality. Thank you very much. Sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk Yeol. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mahahalagang balita, walang Pilipinong tripulante na nadamay sa pag-atake ng Houthi rebels sa British oil tanker na MT Cordelia Moon sa Red Sea. Sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega na kaagad nilang inalam kung may mga Pilipino na lulan ng naturang barko at sa kabutihang palad ay walang Pilipino ang nadamay. Batay sa inilabas na video footage ng pag-atake ng Houthi rebels, naglunsad ng kamikaze-style attack ang rebelding grupo sa oil tanker kung saan gumamit sila ng unmanned explosive loaded boat. Kaugnay nito, muling binigyang diin ni De Vega na may karapatan ang mga Pilipinong seafarer na tumangging maglayag. Sinabi ng DFA official na nag-issue na ang pamahalaan ng direktiba sa mga barko na dumadaan sa Red Sea na ipaalam kung may mga Pilipinong crew na tumangging maglayag sa naturang karagatan at maaari silang i-repatriate ng ahensya. Una nang pinagbawalan ng DFA ang mga Pilipinong seafarers mula sa pagsampa sa mga barko na pagmamayari ng mga dati ng inatake ng Houthi sa Red Sea at Gulf of Aden matapos mapatay ang isang Pilipinong crew member na sakay ng MV Tutor na inatake ng rebelding grupo. Kaugnay naman ng mga pinakahuling development patungkol sa balitang ito, narito ang naging kabuang panayam ng ating kasamang si Ray Sampang kay Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia. Makikibalita na rin tayo sa tulong na ibinibigay ng DMW sa ating mga kababayan sa Israel at Lebanon na naiipit ngayon sa mga sigalot sa gitnang silangan. Atin ang pakinggan at panoorin ang nabanggit na panayam. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat at ako po inyong lingkod Ray Sampang kasama si Ms. Steph Vicente para sa isa pang edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa puntong ito, mahalaga po ang ating pag-uusapan sapagkat tayo po'y dadako dito sa kalalagayan pa rin ng ating mga Filipino seafarers. Ano po lalong-lalo na dito sa mga naglalayag sa mga oil tankers, mga vessels na dumadaan po dito sa area ng Red Sea sapagkat lately, may inatake na naman po na ika nga po
shipping vessel or oil tanker itong grupong Houthi dito po sa may area ng associated sila dito sa Yemen sa patuloy na kaguluhan na rin sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel, Lebanon at gayon na rin dito sa may bahagi ng Gaza. Lumalaking ika nga po hidwaan dito po sa Middle East at sinasabi nga po that the coin being termed is a regional conflict. Ano po, at nadadamay itong mga oil tankers na bumabiyahe dito sa parting ito ng karagatan ng Middle East. At lately, ito pong mga Houthis, tulad na nabanggit ko kanina, umatake na naman, this time around, British oil tanker naman na MT Cordelia Moon, dyan po sa Red Sea. At aalamin po natin kung kamusta ang kalalagayan ng ating mga Filipino seafarers, kung may nakuha bang hostage o wala, that we will have this confirmed mula po sa ating Department of Migrant Workers. Kasama po natin sa linya ng komunikasyon ang ating pong butihing Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Magandang araw po, Undersecretary Olalia. Si Ray Sampang po ito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa mga nakikinig po sa inyong programa. Alright, Yusek Olalia, we would just like to confirm kung meron nga bang nadamay na hostage ng mga Filipino seafarers sa muling pag-atake nitong Houthi rebels dito sa MV na oil tanker na Cordelia Moon, Yusek Olalia. Base po ito sa tala at report po ng agency, yung manning agency po, na obligadong magbigay ng significant report kapag may ganyang balita. Wala po tayong Pilipino or seafarer na naka-on board po doon sa nasabing oil tanker po, kaya wala pong nasaktan kahit ni isang Pilipino po doon. Ayun, so magandang balita. As per report po nung manning agency o shipping agency na nag-hire Yes, dito po, sa ating mga Filipino seafarers. So as of now, as we speak, wala pong confirmed na hostage na Filipino seafarer. Opo, wala po kasi wala pong Pilipinong on board doon po sa nasabi pong oil tanker. Wala pong nakasakay na Pilipino. Walang Filipino seafarer. Okay, so puro foreigner po ang nagmamando doon. Opo, tama po kayo, tama po. Tama. Okay. Pero Yusek Olalia, siyempre nitong mga nakalipas na buwan, nagkaroon din ng pag-atake ang Houthi dito sa mga tulad nitong una-una yung sa MV Galaxy Leader, MV True Confidence, di ba? Itong MT Sunyon, MV Tutor. Itong mga ito, merong mga Filipino seafarers on board ito. Kamusta na po ang sitwasyon ng mga Filipino seafarers na hanggang ngayon ay hostage pa rin ng mga rebeldeng Houthi? Nako, tama po kayo, no? Yung mga nabanggit po ninyo na mga maritime vessels, meron po tayo mga kababayang seafarers po na nakasakay dyan at sa kasamaang palad nga doon sa mga binanggit po ninyo, dalawa yung nasawi doon sa mga pag-atake na yan. Yung pong nauna, yung MV Galaxy na binabanggit ninyo, yung 17 po na seafarers natin na hinostage ng Houthi ay nandoon pa po sa Yemen, no? Yung kanilang barko ay dinala po sa Port of Yemen at nandoon po sila. Pero kagandahan po, ito pong 17 na ito, ay nakakausap po natin at nakakausap din po nila paminsan-minsan yung kanilang pamilya dahil pinapayagan po sila makontak. At ang ating mahal na secretary po, si Secretary Hans, ay nag-utos na bisitahin sila doon at meron po tayong honorary consul na naka-schedule po na pumunta po doon at mag-imbestiga muli. So 17 pa rin po na mga Filipino seafarers na lula ng MV Galaxy Leader ang nasa kamay pa rin ng mga Houthi rebels as we speak. Ano po, Yusek Olalia? Tama po kayo, sir. Yes, confirm po. Besides those 17, wala nang iba, Yusek Olalia? Wala na po. Yung pong mga kasabayan po niya halos ay napawalan na po, no? May mga kasabayan po halos yan. Pero lahat po sila ay nakauwi ng matiwasay at naipatrate po natin, natulungan na din po natin sila. Pero, Yusek Olalia, para lang po sa informasyon, to put it in context, itong ating pinag-uusapan, i-connect ko lang ito dito sa tinatawag na the right to refuse to sail ng isang Filipino seafarer kapag alam niyang dadaan ng kanyang vessel o barko sa isang conflict area o red zone. Ito po ba ay
pinapatupad at pinapaalam mismo sa mga Filipino seafarers at may mga nag-a-avail po ba ng provision na ito? Oo, tama po kayo, Sir Ray, ano? Yan pong right of refuse to sail ay isang mahalagang karapatan po ng ating seafarer ngayon at kinakailangan po ipatupad yan, lalo na may Magna Carta na po tayo na pirma po ng ating mahal na presidente. At yan pong right to refuse to sail ay isang matibay na batas, no? Isa po napapalo po yan sa isang guideline na mandatory na sinusunod po ng ating mga manning agencies, no? Kapag ang isang seafarer ay nagsabi na ayaw niyang sumama, ayaw niyang pumunta doon sa dadaanan ng barko sa Red Sea o sa Gulf of Aden, ay kinakailangan ibaba siya mismo. No? Ibaba siya agad at nang sa ganoon siya po ay makauwi. At bibigyan po siya ng karagdagang sweldo doon sa pagbaba po niya, no? At yung pong papayag, yun lang po ang hahayaan natin na pumalaot at sumabay po doon sa paglayag ng barko, no? Pag hindi po ito sinunod ng isang manning agency, sila po ay masasanksyon. Meron po tayong regulasyon na sila ay haharap sa isang disciplinary sanction at sila po ay mapapatawan ng kaukulang penalty, ano po. At obligasyon po ng manning agency na ipagbigay alam yung karapatan na ito sa lahat po ng kanilang onboard na seafarers na dadaan po doon sa nabanggit kong Gulf of Eden at doon sa Red Sea po. Hindi naman po ba nakaka-apekto ito sa employability ng isang Filipino seafarer kapag siya ay nag-invoke ng right to refuse to sail? Hindi po pa ito parang nakaka-turn off doon sa mga manning agency na posibleng mag-hire pa ng karagdagang Pilipino? Tama po kayo. We cannot discount the possibility na apektado nga po yung hiring process at yung managerial prerogative ng isang employer kapag po ang Pilipino ay merong ganitong karapatan kumpara po sa ibang nationality na wala. Ano po? Kaya lang, ang katotohanan nito, ang realidad, kinakailangan po kasing i-prioritize po natin yung security at yung safety po ng ating seafarer, ano? Alam po natin na preferred worker ang ating mga seafarer, no? At katuwang po natin dito yung mga international bodies kung tawagin, lalong-lalo na yung ILO, na siya pong nagpapairal ng mga ganitong kapakanan para sa kapakanan po ng ating mga seafarer. Yun po. Okay. Ang importante dyan is yung safety ng ating mga Filipino seafarers. Yun ang bottom line doon, Yusek Olalia. Nako, tama kayo, Sir Ray, hindi po hindi po natin mababawasan yung karapatan ng isang mananayag, yung isang ganyan na seafarer, lalong-lalo na pag yung buhay po niya ang nakaalang, no? Yun pong utos ng ating mahal na presidente, isang alang-alang natin yung kapakanan, yung seguridad at yung safety po ng ating seafarer sa lahat ng panahon. Kanina po nabanggit niyo, Yusek Olalia, itong isang mahalagang batas na ipasa na, yung Magna Carta for Filipino seafarers. Tapos napag-usapan natin right to refuse to sail, pero marami pang mga provision sa ilalim ng Magna Carta na nagbibigay ng proteksyon dito sa ating mga Filipino seafarers. Opo, tama po kayo, no? Napakahalagang batas po nito, itong Magna Carta for Seafarers na pinirmahan kumakailan lang ng ating mahal na Pangulo po. Meron po tayong tinatawag na ILO standards, no? Yung pong MLC 2006 at yung STCW po natin, na siya po nating pinatutupad ay mga international standards ito. At yun po ay kinuha natin at sinabatas natin at institutionalize natin sa pamamagitan ng pagpasa ng Magna Carta ng seafarers po natin, no? Napakalaking bagay po ito para itaguyod ng mabuti yung mga karapatan po ng ating mga seafarers. Opo. Isa na yata doon, Yusek Olalia, yung ambulance chasing. Opo, yung ambulance chasing. Na isa pong napakainit na diskusyon po ang nangyari sa Kongreso. Sa mababa at pataas sa Kongreso tungkol po dyan, no? Kaya nga po nagkaroon pa ng BICAM hearings po para pag-ibayuhin at i-harmonize yung version ng lower house tsaka ng ating Senado dahil nga po sa ambulance chasing na yan. Ang maganda po dyan, lahat po ng departamentong involved, ang DMW, ang DOLE, ang CHED, ay mag-uusap, no? At magpapasa ng isang tinatawag na guidelines para po ipatupad ng maayos yung pong provision natin tungkol sa
issue ng ambulance chasing. Ayun, ayan. Matagal na rin pong dinadaing ng ating mga Filipino seafarers. Maraming nabibiktima kasi niyan Yusek Olalia, diyan sa ambulance chasing na yan at ma-address na yan sa wakas ng Magna Carta for Filipino Seafarers. Pero Yusek Olalia, dadako naman ako dito sa mga hakbang ngayon ng Department of Migrant Workers para naman sa ating mga kababayan Pilipino na naninirahan nagtatrabaho sa Israel at sa Lebanon. Sa kasalukuyan po, ano po ba ang estado ngayon as we speak ng ating mga unahin na natin muna yung Lebanon dahil talagang bugbog ang Lebanon ngayon sa mga Israeli strikes. Ano po? Kamusta po ang ugnayan ninyo sa DFA, gayon na rin sa ating embahada, lalo na para sa repatriation po ng ating mga kababayang Pilipino sa Lebanon? Yan po ang isa sa pangunahing utos po ng ating mahal na presidente, yung seguridad, kapakanan at yung safety ng ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa mga nasabing bansa, lalong-lalo na sa Israel at Lebanon. At dahil po dyan, nakikipag-ugnayan po tayo palagi sa ating katuwang, ang DFA, yung mga Philippine Embassy at Consulates po natin sa mga nasabing bansa, at sa MWOs po natin, yung Migrant Workers Offices natin, para siguraduhin po na lahat ng mga OFWs na gusto nang umuwi, ay maisaayos po natin ng evacuation at nang sa ganon, mai-repatriate po natin sila ng maayos, malayo po sa kaguluhan, matulungan po sila at mabigyan po ng hanap buhay pagbalik po nila ng Pilipinas. Ang alam ko po, Yusek Olalia, may mga shelters tayong pinoprovide para sa ating mga kababayang Pilipino sa Lebanon na nais magpa-repatriate. Bago sila ma-repatriate, parang magpupunta muna sa shelter para maiiwas sila sa kaguluhan o anumang maiwasan ng anumang casualty. Pero sa ngayon po ba tuloy na kasi ilang beses na pong na-cancel yung repatriation dahil sa mga hindi nga po makalapag dahil doon sa airport o flights dahil sa sitwasyon doon. Pero can we safely say na itong planong repatriation na udlot matutuloy na sa wakas this week? Tama kayo, Sir Ray, naudlot ng husto dahil kung matatandaan po ninyo, yung repatriation natin, lalo na babanggitin ko ang Lebanon, kasi mayroon din tayong repatriation sa Israel. Last year pa po tayo nagsimula na mag-repatriate noong ideklara na alert level 3 ang bansang Lebanon dahil sa kaguluhan doon, lalo na doon sa may south part ng Lebanon na kung saan malapit sa border ng Israel. At yung pong kaguluhan noon ay nagdulot ng pangamba sa ating mga OFWs doon, kaya inilikas po natin sila at in-evacuate, nilagay po natin sila sa hindi bababa na 4 na migrant work shelters po natin sa Lebanon. Dinagdagan po ng ating labor attaché yun para na sa ganon, lahat po sila ay mailikas ng maayos doon sa mga shelters po na yun. Ngayon, nandoon po sila sa isang tahimik at secured na MWO shelters natin. At kung hindi po sana naudlot yung huling biyahe nila noong September 25, nakalipad sana yung mahigit 15 natin na migrant workers po doon. Kaya lang po, ngayon, na-cancel dahil yung mga flights ay hindi pumayag yung mga airline companies na lumapag doon. Meron po tayong schedule ng October 3 at October 5, Okay. Na-cancel din po, Etong susunod na linggo, meron din po tayong mga schedule ulit na commercial flights, Pero gayon pa man, yung mga commercial flights po kasi, wala pong kasiguraduhan yan. Kaya ang aming mahal na sekretary nag-iisip pa ng ibang paraan. Marami po kaming options. Hindi lamang ako, I'm not authorized to speak on behalf of these routes, tsaka yung mga options na binabanggit ko. Pero rest assured po, napakarami po ng options namin. At may mga kausap na po kami kung paano po ililikas lahat po ng ating mga OFW sa Lebanon na nagnanais pong umuwi. Yeah. Parang meron pa yatang kung hindi possible sa air, meron din tayong land routes o kaya meron pa yatang through water or through the sea na meron din pong iniisip Pero wag na nating yung kay Yusek yun dahil nga hindi pwedeng i-disclose ni Yusek. Pero yun yung mga options, Kung hindi pwede sa land, pwede kung hindi pwede by air, through land or by sea. Ayan, gano'n. Pero isa pa yatang pinopropose sa Yusek yung paggamit ng military aircraft
tulad ng ginagawa ng ibang bansa ngayon? Hindi rin po ako otorisado pong Okay. magsalita tungkol dyan. Pero lahat po yan ay amin pong kinoconsider po, sir. No? Hayaan po ninyo at yung aming pong mahal na secretary ang magpapahayag. No? Kapag po yan ay definite na, kapag lahat po ng options na available ngayon, yung commercial flights, pumalpak. Ha? Tulad po ng nabanggit nyo, isa po kasi aside from the commercial ay magcha-charter nga tayo ng isang aeroplano. No? Lahat po yun ay nakakasana, kaya lang nga po wala po akong authority para po paliwanag po Yes, doon. yes, we understand you, Sec. We understand. So, this week, meron tayo ulit nakaschedule na isa. Hindi ba pwedeng ibigay a specific date doon, Yusek Olalia? Meron po, tama po kayo, no? Meron po tayong naka-schedule ngayon. Maya-maya po ay magkakaroon ng press conference, ang aming media press conference ng aming secretary. Siya na po mag-announce. So, ayoko pong pangunahan yung aming secretary. Mamaya pong 12:30, meron po siyang press conference. Pero definitely this week, we will try again to airlift them, di ba? From Lebanon. Tuloy-tuloy po yung ating pagkukuha ng mga schedule. Tama po kayo, no? Kasi bawat araw ay napaka-importante, lalo na sa mga panahon ngayon na kasalukuyan po ang kaguluhan doon. Sa panig naman po ng Israel, Yusek Olalia, kamusta po ang tulong na binabahagi naman ng DMW doon? Ang Israel po, kung ikukumpara natin sa Lebanon, ay medyo hindi po ganun kadelikado dahil yung mga kababayan po natin ay nakatira sa mga residential houses dahil karamihan po doon ay mga caregivers. No? At bawat bahay po sa Israel ay meron tinatawag po na bomb shelter. Kapag po tumunog na yung sirena, may parating na missile, sila po ay pumaparoon sa kanilang mga bomb shelter at ligtas po sila. Wala po tayong dapat alalahanin sa kanila. Pero ganyan pa man, yung mga gusto pong umuwi, yung mga natatakot, ay siyempre, tayo po yung nag-i-schedule at meron nga pong naka-schedule. May naka-schedule na repatriation po ang Israel. Patuloy po yan, hindi po tayo humihinto. Ayun. And of course, Yusek Olalia, pag napauwi natin ito na successfully, napauwi natin, na-repatriate natin itong mga kababayan natin from Lebanon at maging kung meron mang gusto sa Israel na magpa-repatriate din. Siyempre, ang utos din ng Pangulong Marcos Jr. is to provide all assistance possible sa lahat ng government agencies para matulungan itong ating mga kababayan makauwi at makapag-start ulit ng buhay nila dito sa Pilipinas. Tama po, sir. Tama po. Yun po ang matibay na utos ng ating mahal na presidente. Tutulong po tayo. Lahat po ng ahensya, pangunahin na po ang DMW at ang katuwang namin ng OWA dyan, magbibigay po ng pinansyal na assistance sa ating mga iuwi po. Tapos meron pa po kaming tinatawag na reintegration programs na pwede po namin ibahagi din sa mga OFWs natin. At yung pong ibang departamento ay kasama po natin sa tinatawag nating whole of government assistance approach na kung saan sila din po ay may babahagi. Kasama na po doon, Yusek Olalia, pati yung mga undocumented Filipinos. Dahil alam ko, meron pa rin tayong mga undocumented Filipinos sa Lebanon eh. Tama po yun. Marami po talaga na undocumented na HSWs doon, lalong-lalo na yung domestic kasi nga po hindi tayo nagpapadala doon. Kasama po sila, natutulungan natin, i-repatriate po natin at entitled din po sila sa mga tulong po na ibibigay ng ating pamahalaan. Sa naging panayam ko po kay Ambassador Balatbat ng Lebanon, sa mahigit na 500 na napauwi na simula pa noon na nagsimula sila magpa-repatriate, karamihan daw po doon, Yusek, is mga undocumented. Opo. Kasi nga po, meron tayong tinatawag na third country hire, bagamat hindi po tayo nagpapadala ng domestic workers doon. Isa yon sa maraming employment opportunities, yung bang kinukuha nilang kasambahay, yung ating mga kababayan at doon nagtatrabaho bilang domestic workers. Wala po silang mga dokumento na binibigay po ang DMW, yung tinatawag nating Overseas Employment Certificate. Pero gayon pa man, no, kahit po undocumented sila, priority rin po natin sila sa paglikas ngayong at may kaguluhan po doon. Alright, Yusek, bago kita tuluyang bitawan, meron ka bang mensahe o paano pa makakakontak po ba, Yusek Olalia, itong ating mga kababayan na may kapamilya dito para po malaman naman nila yung sitwasyon nila dyan sa Lebanon?
Naku, napakaganda po niya, no, sir. Sa pamamagitan po ng inyong programa, sa tulong na rin po niyo, sa aktibo ninyong partisipasyon, nagpapasalamat po kami. At meron po tayong Facebook page. At nakapost po doon yung Philippine contact numbers namin, yung MWO the root number po namin, yung mga pamilya, yung mga kamag-anak na nagnanais pong humingi ng tulong, hindi makontak yung kanilang kamag-anak doon. Pwede pong tumawag kayo, 24/7 po yan. At kami po ay handang tumugon sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo. With that, Yusek Olalia, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa ating programa at sa inyong lingkod. Thank you very much po. We appreciate very much the information that you shared with us today. Thank you po, Yusek Olalia. Welcome po, sir. Ingat po kayo. Ang ating pong butihing Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Singgil po, ulitin ko ha, ang dami namin na pag-usapan ni Yusek Olalia. Ranging from, of course, yung dito sa naging pag-atake ulit ng Houthi rebels dito sa isang oil tanker na naman, na isang UK oil tanker po ito. Ang pangalan nito ay MT Cordelia Moon, dyan po sa may Red Sea. Pero ang kagandahan nito, sabi po ni Yusek Olalia, walang confirmed na Filipino seafarer o Filipino tripulante na nagmamando o nakasakay dyan po sa Cordillera Moon. Yun po ang confirmation na galing kay Yusek Olalia. Pangalawa, yun pong sitwasyon din ng iba pa nating mga Filipino seafarers na hanggang ngayon hawak pa rin ng mga Houthi rebels. Katulad po nung 17, if I remember correctly, 17 pa rin ang hawak ng mga Houthi rebels. Yung pandating sa MB Galaxy leader pa ho yan. Pero yung pong mga 17 Filipino seafarers ay nasa mabuting kalagayan at nakokontak naman ng ating DFA at ng ating embahada, nakakausap din ng kanilang mga pamilya. And of course, yung pong kahalagahan din ng bagong batas ito yung Magna Carta for Filipino Seafarers, kung ang pag-uusapan is the right to refuse to sail at yung ambulance chasing. And of course, ito pong update na binigay sa atin ni Yusek Olalia tungkol sa mga efforts ginagawa ng Department of Migrant Workers, ng OWA, kasama ang Department of Foreign Affairs at ang ating mga embahada sa Lebanon at sa Israel para masiguro na ligtas ang ating mga kababayan doon sa nangyayaring sigalot o kaguluhan sa pagitan dyan po sa Middle East, sa pagitan ng Israel, Lebanon, ng Gaza, maging nito sa Yemen, at sigalot na rin ng Israel sa Iran o itinatawag po nating Middle East Regional Conflict. Sana nga po wag nang lumawak ito, wag nang lumawak pa yung conflict. Sana po makontrol na, makontain para po sa kaligtasan di lamang ng mga kababayan natin sa Middle East, kundi para sa katiwasayan at kaligtasan ng buong mundo. Sa pamamagitan po yan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating naging panayam kay Yusek Olalia ng DMW. Back to you, Step. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balitang karagdagang 1,000 family food packs ipinadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Batanes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Walang tigil pa rin ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lalawigan ng Batanes na labis na hinagupit ng Bagyong Julian. Sa tulong ng US military aircraft, karagdagang 1,000 family food packs ang ipinadala ng DSWD sa Batanes para sa mga apektadong pamilya sa lalawigan. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng inisyatibo rin ng US government para makapagatid ng karagdagang tulong sa isla ng Batanes. Sa pinakuling tala naman ng ahensya, umabot na sa higit 31 milyong piso ang naipaabot na tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng Super Typhoon Julian. Nasa 71,000 pamilya naman o higit sa 370,000 na mga individual ang naitalang apektado ng kalamidad sa Ilocos, Cagayan Valley at Sakar. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC hanggang alas 5 ng hapon ngayong Martes lamang. Ito ay ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni EJ Lazaro. Muling binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC na hanggang alas 5 lamang ng hapon bukas, Oktubre 8, tatanggap ang kanilang mga tauhan ng mga Certificate of Candidacy o COC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONCAN para sa kapwa senatorial race at party list sa halalan 2025. Pero nilinaw ni COMELEC Chairperson George Garcia na kung umabot naman sa itinakdang oras sa alas 5 ng hapon ang magsusumite para sa kanilang kandidatura sa loob ng 10 City sa Manila Hotel ay kanila itong tatanggapin at ipoproseso. Asahan din ayon kay Garcia na maaaring gabihin ang pagproseso ng COC at CONCAN sa darating na araw ng Martes dahil magpapatuloy ang COMELEC sa pagproseso ng mga dokumento ng mga senatorial aspirants at mga party list groups and organizations kahit matapos ang alas 5 ng hapon. Sa huling tala ng COMELEC kahapon sa ika-6 na araw ng COC filing ay may kabuuan ng 78 senatorial aspirants at 87 mula sa iba't ibang party list groups ang naghain na ng kani-kanilang COC at CONCAN. Inaasahan naman ng poll body na may kabuang 160 party list na maghahain ng kanilang CONCAN bago matapos ang filing at para makalahok sa gagawing electronic raffle sa October 18 para sa numero sa balota. Para sa halalan 2025, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 250 mag-aaral sa mga eskwelahan sa coastal municipalities ng Isabela kasama na bilang advocates na may layong maprotektahan ang Northern Sierra Madre Natural Park. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dumano iti 250 nga estudyante manipod kadagiti pagadalan kadagiti elementarya ken sekundarya iti coastal municipalities ti probinsya ti Isabela ti karaman ita nga advocates para iti parang protektar ti Northern Sierra Madre Natural Park wenno NSMNP. Itinaangay a Youth for Environment in Schools Organization Capacitation and NSMNP Festival na isayang kati formal nga enlistment dagiti agtutubo kadagiti ili ti Divilacan ken Makunakon nga agdaldali na iti sakop ti Natural Park na isayang kati orientation kadagiti mainagi ti NSMNP kas kadakkelan a protected area iti Pilipinas ken ti papel daytoy iti biodiversity conservation na awis pa dagitoy nga aramiden dagiti responsibilidad da kas champions iti environmental protection. Impaganatgatmat ni Regional Executive Director Gwendolyn Bambalan ti Department of Environment and Natural Resources wenno di Region 2 tinapatiga papel ti NSMNP kas natural barrier iti mading epekto ti climate change kas kuma ti bagyo. Dayta ti damag manipud Tuguegarao City dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, maximum deposit insurance coverage ng mga bangko tataas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Imbutaktak ni Philippine Deposit Insurance Corporation Corporate Affairs Group Vice President Jose Villaret Jr. nga iti mabit ket ngumato iti maximum deposit insurance coverage dagiti bangko. Iti agdamag ket saan na dinakamat ti agbalin nga baro nga insurance deposits nga impesegurado daytoy anangat ngata daytoy no iti agdama nga deposit insurance nga 500,000 pesos. Sigon ken kuana na pagnuman dagiti board iti PDIC nga ingato ti insurance deposits coverage gaputa saanen
nga mayan natop iti agdama nga insurance coverage nga ipapaida ken tapno magguyugoy nagiti tao nga agibangko. Kinuna ni Villareta posible nga iti maudi nga quarter iti tawen ket may nga to ti bank deposit sa insurance coverage wenno saan ket umana nga quarter iti tawen 2025. Manipon iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. PhilHealth Region 7 at LGU Bantayan pumirma ng kasunduan sa pagpalawak ng konsulta package at gawing miyembro ang lahat ng residente nito. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Nagpinirmahay nagkasabutan ang lokal nga gamahanan sa lungsod sa Bantayan o sa Philippine Health Insurance Corporation Region 7 kon PhilHealth 7 sa tumo nga mamahimo ng miyembro ang tanang Bantayanon. Girepresentahan ni Mayor Arthur Despi ang lungsod sa pagpirma sa usa ka Memorandum of Agreement kon MOA tali sa PhilHealth 7 nga girepresentahan usab ni Regional Vice President Marjorie Cabrieto. Ubos sa maong MOA ang pagpalapad sa programa sa PhilHealth Konsulta para sa mga Bantayanon pinaagi sa Rural Health Unit ni ini. Target sa PhilHealth ug sa lungsod nga tanang katawhan sa Bantayan nga moabot sa kapin 80,000 mamahimong miyembro sa PhilHealth. Gawas sa MOA ay pahigayon sa bug turnover sa labing unang PhilHealth claims ngadto ni Mayor Despi nga mobalor sa kapin 9 milyones ka pesos alang sa mga naunang nagpamiyembro sa PhilHealth sukad niadtong miaging tuig. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Dakoy naman natin ng Iloilo, internet connectivity sa Iloilo Airport lalo pang palalakasin kasunod ng pagbabalik ng international flight sa paliparan ngayong Oktubre. Narito si Janelle Baclay para sa detalye ng balita. Kinatunanas ang Civil Aviation Authority of the Philippines kag Kaap Iloilo kaupo ng Department of Information and Communication Technology ang posibilidad sa internet connectivity sa Iloilo Airport para magamit sa mga pasahero. Sa ginpadala nga mensahe ni Mr. Art Pareño sa Kaap Iloilo sa Radyo Pilipinas, ang internet connectivity nangin kabahin na sa mga ginistoryahan sa ginhiwat nga coordination meeting kaupo ng DICT. Ilabi pa nga magabalik na ang international flight sa paluparan. Ang e-Government Philippines isa ka mobile application agon mapapos ang transaksyon sa tunga sang gobyerno kag sang pumuluyo. Sarang ini ma-download sang libre. Sa piyak nga bahin gina-finalize na sang Kaap Iloilo ang mga pasilidad sa Iloilo Airport para sa seamless nga arrival kag departure sa mga pasahero domestic man o kon international. Naibaluan nga sini nga Oktubre 27 magabalik ang direkta nga biyahe sang Cebu Pacific padulong Hong Kong halin sa Iloilo kag vice versa matapos ginpauntat sang tuig 2020 bangod sang COVID-19 pandemic. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Davao Region nagsagawa ng serye ng mga seminar patungkol sa pangangalaga ng mental health. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Sa pagsaulog sa Mental Health Awareness Month, nagpahigayon og serye sa mga mental health and self-care initiatives ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD-11. Subay sa pahayag ang gipagula sa ahensya tumong niini nga matutukan ang mental well-being sa mga empleyado sa ahensya nga nailhan isip mga angels and red vests. Usa sa mga key events ang face-to-face seminar nga giuluhang mental health and self-care nga gipahigayon sa Ritz Hotel diin mitambong niini ang mga office heads, supervisors
leaders ug mga representante gikan sa lain-laing buhatan sulod sa DSWD. Ang maong mga hisgutanan matud pa mituhop og maayo ngadto sa partisipante tungod sa ginaatubang niini nga mga complex nga hagit sa ilahang mga trabaho nga makaapekto dako sa ilahang mental health. Ang DSWD nagpabiling lig-on sa pagtuman sa ilang saat nga tutukan ug bantayan ang well-being sa ilahang mga personahe agig pagsiguro nga ginahatagan og dakong pagtagad ang ilahang mental health. Gikan sa RP Davao, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakuy naman natin ang Butuan. Mahigit 1,000 katao sa Surigao del Sur na bigyan ng pansamantalang trabaho at pagkain bilang benepisyaryo ng Food for Work program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Mukabat sa sobra 1,100 ka mga lumulupyo sa Surigao del Sur ang malipayong midawat og family food packs sa gipaygayon nga pagpangapod-apod sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga. Serye sa distribution activities ang gipaygayon sa managlahing lugar sa miaging semana. Sigon sa DSWD Caraga, ang mga gitunol nga food packs ilawom kini sa gipatuman nilang Food for Work o FFW program. Apil sa mga natunulan ang 37 ka mga miyembro sa Badjao community didto sa Tandag City, human misalmot sa community gardening project sa DSWD. Samtang ang pagpatrabaho sa paghinlo sa mga kanal, road clearing, ingon man coastal cleanup, ang gihimo sa mukabat 1,105 ka mga taga San Agustin ug human makumpleto ang trabaho gitunulan sila family food packs bugti sa kahago. Sulod sa nadawatan nga mga family food packs sa matag benepisyaryo ang mga basic commodities sama sa canned goods, noodles, kape ug asukal. Hatod sa FFW program ang temporaryong trabaho ug food assistance diin target dinhi kadto mga vulnerable communities nga mopaylaw sa bisan unsang community improvement projects. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.